So tayo po ito na sa ating mensahe sa hapong ito. Kasama po natin sina taga-Mabalacat, ano po. Nag-chat po sila kanina na tinatanong ang oras ng ating pagsamba. Yung ibang ating mga kapatiran, yung dating pupunta sa hapon, palagi ko, dahil long weekend, wala sila sa lugar natin. Yung sina Brother Daniel Fernando, talagang taga Moncada. Bagat nakatira na sila rito. Pero siyempre kung minsan, pag ganitong long weekend, bumabalik sila doon sa lugar nila. So hindi natin nakasama ngayon. So ating mensahe po, ito po sa parable of the sower. Pag sinasabing parable, ito isang uri ng talinhaga. Pag sinabi natin talinhaga, yung pananalita ay hindi niya binibigay yung nakahulugan. Bagamat siya ng ginagamit na salita, pero may ibang kahulugan. Yan ang talinhaga. So, yung parable of the sower, isang parable, ay isang uri ng talinhaga na kung saan ang isang bagay na natural na nangyayari sa araw-araw, sa buhay ng tao, ay ginagamit ng Panginoon para makapagturo siya ng isang spiritual na katotohanan. Yan ang ibig siya ng parable. So ito yung parable of the sower. Nakita naman po natin ng larawan, ito ay isang magsasaka. Nag-aasik ng kanyang binhi. Ngayon kasalukuyang panahon, hindi na ganyan na pagtatanim. Lala pa nagtatanim ng palay, nagtatanim muna sila sa isang lugar. Pag lumaki ng kaunti yung palay, nililipat nila. So may kayusan yung pagtatanim. Meron silang measurement para yung distansya ng bawat halaman ay pare-pareho. At yun ay mayroong kaugnayan sa kailang pagbunga. Pero noong unang panahon, sila nag-aasik lang. So, ibig sabihin, pag ikay nag-aasik, kahit saan pwede pumunta yung binhi. Yung nakikita natin. Doon sa bukid, na kung saan sila nag-aasik. So, yun ang makikita nating kasaysayan nitong parable of the sower. Ito ay makikita natin sa bahagi ito, sa Matthew chapter 13, Mark chapter 4, at Luke chapter 8. Ito yung mga serye ng iba't ibang klaseng parable. At ang pinakauna ay ang parable of the sower. Yun ang makita natin. Nung nagsimula magturo ang Panginoon sa pamagitan ng parables, ang unang itinuro niya ay yung parable of the sower. Ito kauna-unahan na itinuro ng ating Panginoon. Kaya ito tinatawag na Father of Parables, ibig sabihin, ama ng lahat ng parable, dahil ito yung nauna eh. Siya pinakamatanda, in other words. Or parable of parables. Dahil pagka nalaman natin kung paano ang kahulugan ng parable na ito, matututo ka na rin na unawain yung iba-ibang klaseng parable na itinuro ng ating Panginoon. So ito yung foundational. In other words, pag naunawaan mo ang parable na ito, mas madali nang maunawaan yung iba. Dito po sa Mark 4 verse 13, and he said to them, do you not understand this parable? Hindi mo yung naunawaan itong talinhagang ito? How then will you understand all the parables? Paano yung malalaman ang iba pang mga talinhaga ng ating Panginoon? So dito sa pananalitang ito ng Panginoon, pag naunawaan mo itong talinhagang ito, yung parable na ito, maunawaan mo yung iba kanya. So ito yung pinaka-uliran sa lahat ng mga parable. Pag naunawaan mo ito kanya, maunawaan mo rin yung ibang mga parables sa itinuro ng ating Panginoon. Ngayon ang tanong, bakit ito itinuro ng Panginoon? Anong dahilan? Bakit nagsimula siyang magturo sa mga parable? Bakit hindi siya nagtuturo sa diretsyong paraan? Katulad ng ginagawa natin ngayon. Bakit gumamit pa siya ng parable? Ang ating Panginoon, kung siya magsimulang mangaral, itinuro niya ang tungkol sa ebanghelyo ng kaharian o yung mabuting balita tungkol sa kaharian. Halimbawa, dito sa Mark, sa natin ng ating mga Biblia, dito sa Mark chapter 1, noong maunang mangaral ng Panginoon, itinuro niya ito. So 14 and 15, mabasahin po natin. Na Mark chapter 1. Pagkatapos madakip ni Juan, John the Baptist,
Pumunta si Jesus sa Galilea na ipinapangaral ng Ebanghelyo ng Diyos na sinasabi na naganap na ang panahon at malapit ng kaharian ng Diyos. Kayo magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Ito yung Ebanghelyo na sinasabi na malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Yun ang tinuturo ng ating Panginoon. At dahil siya'y nangangaral at siya isang anak lamang ng karpintero, hindi siya pinaniniwalaan ng mga tao. Kaya kinakailangan niyang gumawa ng mga miracles para patunayan niya na tinuturo niya totoo. Lalong-lalo na yung pagpapagaling ng iba't ibang klaseng mga sakit. Ginagawa niya ng Panginoon para maniwala yung mga tao na tinuturo niya ay katotohanan. Ganyan. Tingnan niyo. Ito sa Matthew chapter 4 verse 23. Jesus went about all Galilee. Yung Galilea, ito yung nasa hilagang bahagi ng Israel, o northern part ng Israel. Teaching in their synagogue. Siya nagtuturo sa kanilang mga sinagoga. Preaching the gospel of the kingdom. Noong unang mangaral ng Panginoon, hindi pa niya pinapangaral na siya mamamatay, may lilibing at upuin ng galing, hindi tinuturo yun. Ang tinuturo niya, malapit ang dumating ang kaharian ng Diyos. And healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Siya'y nagpapagaling ng lahat ng sakit sa mga tao. So yun ang ginawa ng ating Panginoon nung siya magsimulang mangaral, nung siya'y 30 taon ng edad. Yan ang ginawa niya, siya'y naglalakbay at pinapangaral niya ang Ebanghelyo ng kaharian. At gumagawa siya ng mga miracles at nagpapagaling siya ng mga tao sa kanilang mga sakit. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinapangaral ang Ebanghelyo ng kaharian, nadalos malapit dumating kaharian ng Diyos, at nagpapagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. At so, pareho lang yung sakit at karamdaman. So, yun ang ginawa ng Panginoon. Nagtuturo siya sa iba't ibang dako ng Israel para maipakilala na malapit dumating ang kaharian ng Diyos. Sa panahon ng Panginoon, kahit sa panahon natin ngayon, pag ipinapangaral natin ng Ebanghelyo, iba't ibang uri ng reaksyon ang makikita sa mga tao. Merong tunay na sumasampalataya, merong nasa gitna, at merong hindi sumasampalataya. Ngayon ang nangyari sa ating Panginoon, nung siya'y nangangaral. Yung nakinig sa Kanya, iba't ibang uri ng reaksyon, iba-ibang interes ang ipinapakita ng mga tao at iba't ibang pagkaunawa. Yun ang makikita nating nangyayari pag ang Panginoon ay tuturo sa tungkol sa Ebanghelyo ng kaharian. At dahil siya nagtuturo ng katotohanan, marami siya naging kaaway. Yun talaga yung karakter ng katotohanan. Pag itinuro natin ng katotohanan, marami magagalit sa atin. At nung ipinapangaral ng Panginoon ng kanyang kaharian na malapit ang dumating, maraming nagagalit sa Kanya, lalong-lalo yung mga Pariseo. Sapagkat ang Panginoon, dahil alam niya ang kahulugan ng Sabat, yung 7 araw ng kapahingaan, siya nagpapagaling sa araw ng Sabat Kanya. Dahil alam niya ang Sabat. Ang sabi ng Panginoon, ang Sabat ay ginawa para sa tao. Hindi ang tao para sa Sabat Kanya. In other words, naging pag-utos ng Panginoon na magpahinga mga tao sa 7 araw, ito'y para sa pakanan ng mga tao Kanya. Hindi baligtad. Yung mga Pariseo, naniniwala sila na kahit na kailangan kumaling o gamutin yung tao, pag-araw ng Sabat, hindi pwede Kanya. Kaya, ganoon na lamang galit ng Panginoon sa mga ito dahil sa kanilang maling kaisipan. Siya nagsinangaral sa mga Sermon on the Mount. Nung dumating sa isang burol at nangaral siya, sinabi niya tungkol sa mga Pariseo. Basahin natin. Dito sa Mateo chapter 5, dito sa verse 20, ano po? Tingnan nyo. Maliban kanya na ang inyong pananampalataya humigit kanya Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga Eskriba at ng mga Pariseo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So may problema yung mga Pariseo. Dahil alam ng Panginoon
kung hindi humigit ang katwiran sa kanilang kanya, hindi kayo makakapasok sa kaniyan ng langit. So, sa pangalan ng Panginoon, iba-iba yung reaction nila. Nagkaroon siya ng kaaway. Yun ang makikita nating nangyari sa ating Panginoon. Yung binasa natin kanina. So, ngayon, dahil sa ganung bagay, ipinangaral niya ang mga parables. At kauna-unahan ay ang parable of the sower. So, nung siya isang araw, siya nandun sa Sea of Galilee, yun ay isang dagat sa lugar ng Galilee. So, sumakay siya isang bangka at ipinangaral niya ang iba't ibang uri ng parables. Yan na makikita natin. So, ito yung Galilee. Ito yung bansang Israel. Ito yung Galilee. Nasa ilang bahagi ng Israel. Ito yung Sea of Galilee. So dito yung Panginoon, siya nangangaral. Ipinapangaral niya yung mga iba-iba klaseng mga parables ng panahon na yun. Dito sa Matthew 13 verse 18, ipinangaral niya sa kauna-una pagkakataon ang pinakaunang parable kanya. Therefore, hear the parable of the sower kanya. So ito yung talinaga ng mga Sikh. When anyone hears the word of the kingdom and doesn't understand it, then the wicked one comes and snatches away what was sown in his heart. This is he will receive the seed by the wayside. Ito yung unang bahagi ng parable na yung mga Sikh kanya. May nakarating doon sa lugar na tinatawag na tabi ng daan. So dito yung simula ng pangangaral ng ating Panginoon. Bakit ito yung unang tinuro niya? Dahil nga sa gusto niya ipakilala ang iba't ibang uri ng puso ng mga tao sa pagtanggap nila sa salita ng Diyos. So yung kasaysayan ng parable na ito, may isang mga Sikh kanya. Behold, a sower went out to sow. So may mga Sikh at siya nag-Sikh kanya. Yun ang kasaysayan niya. Meron isang mga Sikh na nag-Sikh kanya. Yung makikita natin. So, ito po ay totoo sa panahon ng ating Panginoon. Kaya ang parable, yung merong nangasik at siya nangasik ng binhi, ito yung nangyayari sa panahon ng ating Panginoon. Yung mga magsasaka, ganoon na kayo ng pagtatanim. Sila ay pupunta sa kailang bukid, sila ay lalakad ganoon, tapos pabalik-balik, at sila nag-aasik ng kailang binhi doon sa kailang bukid. Na siyempre, gusto yan, hanggat maaari, pantay-pantay lang yung pagsabog nila. Pero siyempre, meron yung hangin. Yung kalaban mo dyan. So may hangin, dadalhin niya yung mga bini sa iba't ibang lugar. So ang mangyayari, pag ikay nangasik, yung bini ay babagsak sa iba't ibang lugar. Sa iba't ibang uri ng lupa. Kasi siyempre, kakalat sila. Yun ang kasaysayan niya. So may mga asik, pabalik-balik siya sa kanyang bukid, at may inaasik niya yung kanyang binhi kanya. At ang kanyang mga binhi ay pabagsak sa iba't ibang lupa kanya. Yun ang kasaysayan nitong parable of the sower. Yan, nang-aasik siya. Yung kanyang mga binhi ay pumagsak sa iba't ibang lugar kanya. Sa iba't ibang klase ng lupa. Yun ang kasaysayan nito. Dito sa verse 4, ito yung walkway, ano po yung daan. Kung nakita na kayo ng bukid, kasi tayo Tagalungsod, hindi tayo nakakita ng isang bukid. Ano nga kayo maliit? Yung mga lugar na nakikita natin ngayon, yung hypermart, yung mga lugar na yan, puro bukid yan. Usually, ito yung mga tinatamnan ng tubo o sugar cane. Doon sa tabi ng hypermart, merong bukid rin doon ng tanim may palay. Pagkaya kayo umusad pa pupunta Mabiga, yun yung mga malalaking mga puno ng akasya, at ito yung tubuan, sugarcane fields. Walang bahay doon. So, makikita natin, pag pumunta ka sa bukid, may pilapil na nagpapahiwalay sa bukid na tinatamnan. Dahil yung pilapil, yun ay kanilang, yun ang dinadaanan ng tayo. So, matigas yun. Tumitigas yun. Minsan parang bato yun eh. Dahil sa palaging tinatapakan. May nahulog doon sa pilapil, sa tabi ng daan.
Dahil ito'y pilapil at nakapatong lang yung binhi. Tandaan natin, pag tayo nagtatanim ng binhi, umukay tayo ng hukay, pinapasok natin din sa lupa. Pero pag ito'y napunta lang sa ibabaw ng lupa, hindi tutubo yun. Siyempre, paano tutubo yung ganda sa lupa? So, ang mangyayari dito, yung nahulog sa tabi ng daan, kinain lang ito ng mga ibon. Nagtataka tayo, yung mga ibon. Bakit kumisan, halimbawa dyan, may tumubong ano dyan, ano yan? Guava. May tumubo yan. Hindi naman lang tinanim yan eh. Paano tumubo yan? Yan ay kasalanan ng mga ibon o kaya isang mga paniki. Pag kumain siya ng bunga, yung iba nauulog sa lupa, yung iba tinatay nila at tutubo pa rin yun. So yun, kinain ng mga ibon, yung mga binhi na nahulog sa tabi ng daan. Makikita natin. So, in other words, hindi sila tumubo. Kung titignan, tabi ko kanina, sa lugar ng Palestine, para sa Pilipinas, yung mga bukid nila na iwalay ng pilapi. So, yung daanan, matikas yun. So, pag bumagsak, yung binhi, hindi siya tutubo. Hindi siya papasok sa lupa dahil matigas. So, ito yung pagkakataon ng mga ibon na kainin yung mga binhi. So, kinain lang yung binhi. Yung nahulog sa tabi ng daan. Ngayon, meron ding nahulog sa batuhan. Minsan, kung kayo ay titingin sa paligid, yung mga bakod na hollow blocks lang, hindi nakapalitada. May konting lupa-lupa yan. May tumutubong aratilis. Tutubo siya eh. Pero pagbalik mo, patay na siya. Dahil wala siyang sapat na lupa para siya lumaki. So ito makikita natin sa verse 5, nahulog sa batuhan kanya. Dahil saan, walang gaanong lupa. Batuhan eh. May lupa pero konti lang. Pero siyempre, dahil may lupa, tutubo pa rin yung binhi. Pero hindi malalim yung kanyang ugat. Kasi wala na siyang pupuntahan. Kunti yung lupa. Kaya pagka yung araw ay uminit na, sila ay namamatay. Kasi wala silang sapat na tubig na nakukuha sa kanilang ugat dahil mababaw lang yung lupa na kanilang kung saan sila tumubo. So pagka batuhan, mayroong manipis na layer ng lupa doon. Hindi sapat ang lupa sapat yung lupa para tumubo yung binhi. Pero hindi sapat yung lupa para yung kanyang ugat ay lumaki. Siyempre, bato eh. Pero sapat lang yun para tumubo siya. So, malaman yung kanyang ugat, hindi siya lumaki. Hindi siya pumunta sa ilalim. Doon lang siya sa babaw. So, hindi siya nakakuha ng sapat na tubig. Pagka yung araw ay masyado nang mainit, wala siya konti lang yung tubig niya, malalanta siya at mamamatay. Yun ang nangyari sa nahulog sa tabi ng batuhan. Nalanta lang, tubo ng konti, nung naging mainit na yung araw, patay. Namatay yung alaman. So, mayroon pa rin nahulog sa tinikan. Sa verse 7. And some fell among thorns, and the thorns sprung up and choked them. Ito yung iniingatan sa mga magsasaka ngayon. Pagka sila nagsasaka, inaalis nila yung damo. Inaalis nila yan. Inuulang pa noon, isa-isa, inaalis nila. Tapos nakaibento sila ng gamot para patayin yung damo. Dahil pag hindi nila pinatay yung damo, sila ay magiging para bagang aagaw siya sa sustansya ng lupa, hindi siya tunay na halaman. Ito nangyari dito. Nahulog sila sa mga tinikan, yun yung mga uri ng halaman na may tinik. So, sila ay para bagang naging kompetisyon ng mga tunay na halaman, ganyan. So, syempre, pagka nililinis mo na yung bukid, nililinis nila yan. Eh, makikita mo yung magsasaka, madaling araw pa lang, nililinis na yung lupa. Pero hindi niya lubusang malilinis yun. Meron pa rin mga binhi ng damo doon. So, pag magtatanim na sila ng paraman, ito naman, inasik nila, nung simula, hindi mo pa makikita yung damo. Sabay siyang tutubo kasama ng halaman.
Doon ba nakikita? Sabay silang tutubo kanya. Siyempre, dahil ito yung tunay na halaman, meron siyang katabing damo, maglalabas sila sa sustansya ng lupa. At ang masakit dyan, mas matibay yung damo. Mahirap patingin ng damo eh. So, mangyayari dyan, maglalaban yung dalawa. Yung tubig at sustansya ng lupa. Eventually, mananalo yung damo. Mas matibay sila eh. Kasi sa tunay na halaman. So, mamamatay ngayon yung halaman. Ang tutubo ay yung damo. Ito yung nahulog sa tinikan. Pero may pang-apat na lupa. Ito yung nahulog sa matabang lupa. Ewan ko ano yung tawag ngayon dito sa lupang ito eh. Ito yung lupa na may itim-itim, tapos hindi naman siya matigas, hindi siya malambot, saktong-sakto lang, hindi siya madikit katulad ng clay, so sakto lang siya. Ito yung mabuting lupa. But others fell on good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, some 30. Nagbunga siya. Yung iba, 100, yung iba, 10, yung iba, 30 niya. Pero nagbunga sila. So ito yung mabuting lupa. Pagka sinabing mabuting lupa, dito matigas. At meron siyang sapat na espasyo para dumaan yung hangin at tubig sa ugat. At siyempre may mataba, so maraming sustansya ito. Kaya pag ditong klase ng lupa, tumubo ang halaman, siya'y tutubong mataba, at siya'y magbubunga, well, definitely magbubunga siya. Pero depende pa rin ang bunga niya, number 1, doon sa uri ng halaman, at saka doon sa uri ng lupa, kung gano'ng kataba yung lupa kanyang sa lumaki. Ano po? So ito yung mabuting lupa. So 4 yan. Nahulog sa tabi ng daan, nahulog sa batuhan, nahulog sa tinikan, at nahulog sa mabuting lupa. Ano yun? Anong kahulugan no? So may mga bining nahulog sa iba't ibang lugar. Yun ang kasaysayan. Yung kasaysayan na ito, noong panahon ng ating Panginoon, nangyayari yun, nauulit palagi. Nagtatanim, nag-aasik, nagtatanim, nag-aasik. Pero ginawit ito ng Panginoon para magturo siya ng isang bagay na may kaugnayan sa pananampalataya. Number 1, meron yung binhi. Ano yung binhi? Ang binhi, makita natin, ang alamang binhi na tinatanim, ito'y may buhay. Kasi kung patay na yung binhi, di natutubo yun. Ito'y pinapaliwanag ng Panginoon. Ito sa Luke chapter 8, verse 11, parable of the sower, version ni Luke. Ang binhi raw ay ang salita ng Diyos. So bagamat ang sinasabi ng Panginoon, nangasik kanyang isang mga asik kanya. At mayroong binhi na kanyang iniasik. Ang ibig sabihin ng parable na yon, yung binhi ay ang salita ng Diyos kanya. So yung salita ng Diyos ay pinapangaral. Yung ibig sabihin nun. Dito po kay Lucas, the seed is the word of God. This version ni Matthew, the word of the kingdom of God. Ito yung salita ng kaharian ng Diyos. May pagkakapareho ang isang ordinaryong binhi sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ito rin ay nilalarawan bilang isang binhi. Kaya ang binhi ay may buhay, kaya siya tutubo, kaya buhay siya. Ang pinakamatandang binhi na tumubo ay 2,000 taon. Ito ay isang Judean pa na nakita nila sa lugar po ng Israel. Yung binhi, tapos nanin nila, ito yung lumago. Dahil buhay pa yung binhi. Kung sa unang Pedro, chapter 1, verse 23, ang salita ng Diyos ay sinasabing binhi. Tingnan nyo, sabi rin sa 1 Peter chapter 1, verse 23, since you have been born again, tayo pinanganak na muli kanya. Not of perishable seed, hindi nasisira kanya, but of imperishable, kundi hindi nasisira kanya, through the living and abiding Word of God, sa buhay na natin salita ng Diyos kanya. Tingnan nyo, sinabi rito, binhi. Ang salita ng Diyos ay binhi kanya. Kapag ka salita ng Diyos ang itinanim, ito'y magbibigay ng buhay.
buhay na walang hanggan. Pero pag ang salita ng tao ang pinapangaral, hindi magbibigay ng buhay na walang hanggan yan. Walang buhay doon. Ang salita ng Diyos lamang ang may buhay kanya. Kaya makikita niyo ang salita ng, kaya yun ang ginamit na talinagan ng Panginoon, mangasik, binhi. Dahil ang salita ng Diyos, hinahasik din, ipinapangaral sa mga tao. At ito'y may buhay. Ito'y may kapangyarihang magbigay ng buhay na walang hanggan. Kanya. Pero pag tayo naniwala sa pangangaral lamang ng mga tao, ang mensahe lang ng mga tao, doktrina ng mga tao, maliban pa sa walang kabuluhan yan sa harapan ng Diyos, hindi na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi magliligtas sa atin. Dahil wala siyang buhay. Ang salita ng Diyos ay may buhay. Kanya. Sabi nga, to the living and abiding Word of God, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Dito sa Hebreo, chapter 4, hindi mo nagkakamali, verse 13. Sinasabi rin dito, ang salita ng Diyos ay mabisa kanya. So, meron siyang epekto sa atin. Pag ito'y pinapangaral, either na ikaw ay maniniwala o hindi. Dito po sa Hebreo chapter 4, hindi po nagkakamali, verse 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at spirito na magkasukasuan at ng utak sa buto at may kakayahang kumilala sa mga pag-iisip at hangarin ng puso ngayon. So ito'y mabisa dahil ito may buhay. Ang salita ng tao, walang bisa yan. Hindi magbibigay sa atin ng buhay. Dahil wala itong buhay. So, yun ang pagkakapareho ng salita ng Diyos at ang isang anumang binhi. Kaya tumutubong binhi dahil may buhay siya. Kaya nagliligtas ang salita ng Diyos dahil ito may nagtataglay siya ng buhay na wala hanggan. So, may kapagkapareho yung binhi. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ito'y buhay. Sabihin, hindi nagbibigay ng buhay. Kaya alam mo ang ating itinatanim. O ano mang itatagin mo? Kung walang binhi na yung itinanim, yun din ang halaman na tutubo. Wala pa tayo nakita, nagtanim ka ng buto ng pakwan. Tapos siya tumubo, mangga. Wala tayo nakikita gano'n. Talimas yan sa kautusan ng Diyos. Tignan ninyo. Noong naglalang ang Diyos, so Genesis chapter 1, verse 11, naglalang siya ng iba't ibang halaman. Alam niyo, yung mga kinakain natin, halimbawa yung palay, yung trigo, mga damo yan. Pati yung pinakamalaking damo ay yung kawayan, damo rin yan. So ito yung nilalang ng Panginoon. Basahin natin sa 1:11 sa Tagalog. Sinabi ng Diyos, sibulan ng lupa ng halaman ng mga tanim, sabi ng tanim na nagkakabunga. Sabi nito, sinabi ng sibulan ng lupa ng halaman ng mga tanim na namumunga na nagkakabinhi at ng punong kain na namumunga ay sa kanyang binhi. Ang bawat isa ay sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa at ito'y nangyari kanya. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga at ikatlong araw. So yun ang itinanim ng ating Panginoon. Ano ang binhi na yung itinanim? Yun din ang halaman na tutubuhan niya. So ibig sabihin, pag ang ating inihasik o ipinangaral ng salita ng Diyos, kahit kailan mo ito ihasik o ipapangaral, pareho lang ang tutubo doon. Kristyano pa rin. So yun ang binhi, salita ng Diyos. Pag yun ang iyong ipinangaral, pinaniwalaan ng tao, ipareho lang ang magiging bunga noon. Sila magiging anak ng Diyos, mga Kristyano. Kapag dinagdagan natin yung ipinapangaral, mag-iiba na yung bunga. Kaya nga yung mga iba-ibang relihiyon, Katoliko, tinuturo din nila ang Biblia, pero tinuturo din nila ang aral nila. Kaya naging Katoliko yung tao na aralan nila. Pero pag salita ng Diyos lamang ang ating tinanim, Kristyano lang lalabas doon. Dahil yun ang sinasabi ng Diyos. Kahit sa physical na paraan, kung anong uri ng binig, ang iyong itinanim, yun ang uri ng halaman na tutubo. Kung ang salita ng Diyos sa ating papangaral, ang tutubo noon ay anak ng Diyos. So yun ang makikita natin tungkol sa binhi.
Kaya kung anong binhi ang itinanim, yun din ang halaman na tutubo kanya. At ang binhi, pagka ito'y tumubo, ito'y magbubunga. At karamihan sa mga bunga, may binhi sa loob. Mayroong exception yan. Pero binhi pa rin. Ang binhi na pinakamalaki ay ang bunga ng buko. Binhi yun. Yun mismo yung bunga, at the same time, yun mismo yung binhi. Kaya pag itinanim mo, yun itatanim mo, yung buong buko. So, makikita natin, may mga binhi yan. Pagka ito'y tumubo, yung bunga na may binhi, pagka inambes mo yung bunga, at kinain mo yung bunga, at tinapon mo yung binhi, tutubo na naman yun. Yun ang katangian ng mga binhi na tumutubo, nagkakabunga, may binhi pa rin sa loob ng bunga yan, kanya. So pagka pinabayaan natin ang salita ng Diyos na tumubo sa loob natin, ito'y magkakaroon ng bunga. At magkakaroon na ng binhi. Ipapangaraw mo eh. So ito ay kahala. Yan ang sa natural na kalikasan, maliban lang sa pagtatanim ng mga tao. Yung mga ibon, mga hayop, pag kumakain sila ng prutas at pinilabas nila yung dumi nila, tutubo yung binhi doon. Dahil ang bunga ay mayroong binhi. Kaya hindi matatapos at hindi mamamatay yung mga halaman. So tayo mga Kristiyano, tayo ay bunga ng binhi ng salita ng Diyos. So tayo rin magkakabunga. Magkakaroon pa rin tayo ng binhi na itatanim. Sa Matthew 5:16, let your light so shine before men, yung ating liwanag, magitan ng mga tao, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Hindi pagkukunwari lang, ito'y talagang bunga ng salita ng Diyos. So dahil makikita ng mga tao yun, magkakaroon sila ng pagnanasa na may katulad natin sa pamagitan ng salita. So yun ang binhi. Yun ang salita ng Diyos, yung binhi, mga kapatid. So, ang binhi, halimbawa, pagka ikaw ay nagtatanim ng palay, nag-harvest ka ng palay, dadali sa kamalig yan. Pag nasa kamalig lang, hindi tutubo yan. Maliban lang mabasa. Pero hindi siya mababasa, kahit ilang buwan doon, hindi siya tutubo. Pag ang binhi, hindi natin itinanim, hindi mananatiling binhi lang. Hindi siya tutubo. Kailangan natin siyang itanim. At siya'y itanim sa loob ng lupa para sa tumubo niya. Yun ang karakter ng binhi. So, gayon din sa atin. Kailangan natin tanggapin yung binhi at pabayaan natin siyang lumago. At sa ganoon ay maliligtas tayo ng salita ng Diyos. Dito sa James chapter 1, verse 21, basahin po natin sa wika natin. Ito nasa English. Sabi, minsan kasi, nasanay lang tayo sa wika English, ano po? Pero sa Tagalog, verse 21. Kaya alisin ninyo ang lahat ng karamihan at ang nalalabing kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim. Tinanim kanya eh. At may kapangyarihan magligtas sa inyong mga kaluluwa kanya. So pag pinabayaan natin ng mugo, ang binhi may tinanim sa atin, ang salita ng Diyos, maliligtas tayo. In other words, kailangan natin paniwalaan at maging seryoso na gawin yung ipinangaral sa atin para tayo maligtas. So, kung binhi lang yan, hindi natin tinanim, wala mangyayari. So, ang Ebanghelyo, yan ang binhi ng kaharian, yan ang kapangyarihan sa kaligtasan, pero pag hindi natin ipinangaral, walang maliligtas. Ganyan ang magsasaka. Kung meron siyang binhi, hindi niya tinanim, wala siyang ma-harvest. Wala siyang itinanim eh. Baka meron siyang binhi. Ngayon, punta po tayo doon sa mga asik. Yung mga asik kayo. Sino yung mga asik? Dito yung magsasaka ang mga asik. Ang sa spiritual na kahulugan ng mga asik. Sino man na ipinapangalan ang salita ng Diyos ay mga asik kanya.
Meron tayong kaisipan na mali. Na yung mangangaral lamang ang mga asik. Mali yun. Makikita natin lahat ng mga Kristiyano ay mga asik. Ganyan. Kaya kung mga asik, binhi. Hindi pinopersa ng Panginoon ang sino man na maligtas. Ganyan. Hindi tayo pinopersa ng sino man. Yung relihiyong Islam, at yung relihiyong Katoliko, kaya sila lumago ay dahil sa pamagitan ng conquest. Yung Islam, meron silang mga militar. Makikipagdigma sila. Pag nanalo sila, pupersahin nila yung mga tao na pagiging Muslim. Na pumunta si Magellan sa Pilipinas, meron silang kasunduan ng Katoliko na anumang lugar na kanilang sasakupin, gagawin nila Katoliko. So, pinupesal yung mga tao na paniwalaan yung kailang paniniwala. Pero hindi ganoon ang salita ng Diyos. Hindi ganoon ang kaharian ng ating Panginoon. Hindi pinupesal ng sino man, ng Diyos ang sino man, na maniwala. Bahala siya kung maniniwala siya. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa sanglibutan ito, hindi sa pisikal na kaharian. Sa isang pisikal na kaharian, makikipagdigma ka para proteksyon mo yung kaharian, pero hindi ang kaharian ng ating Panginoon. Nung talungin siya ni Pontius Pilate kung siya isang hari, ang sabi ng Panginoon, "My kingdom is not of this world." Ang aking kaharian ay hindi sa sanglibutan ito. If my kingdom were of this world, my servants would fight. Ang kanyang sundalo ay paglalaban ng Panginoon. So that I should not be delivered to the Jews, but now my kingdom is not from here. So ang ating pagkikipaglaban, hindi pisikal na pagkikipaglaban. Ito yung sa pamagitan ng pangangaral o pangasik ng salita ng Diyos. So, sino man na nangasik sino man nangangaral ay isang mangasik. Ang ating ginagamit sa ating pagkikipaglaban ay hindi sa laman. Hindi sundalo, hindi pagkikipag-away. Hindi natin ginagawa yun. Tingnan po sa 2 Corinthians, chapter 10, verse 4. Hindi natin pinipilit ang sino man na maging maniwala. Pinapangalan natin, bahala sila. Sapagkat ang sandata ng aming pagkikipaglaban ay hindi makalaman, kundi maka-Diyos na may kapangyarihan makagiba ng mga puta. Ito yung salita ng Diyos. Ang kapangyarihan ito ay ang salita ng Diyos. Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas. In Romans 1:16, sapagkat hindi ko kinaiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo at ganyan naman kayo sa mga Grego. Yan ang parangan ng Diyos. So, pinapangaral natin. Hindi natin ipinipili. Kung ating ipinangaral, ay maniwala ng tao, nasa kanya yun. So, sasagutin niya pagdating ng Panginoon. So, hindi natin pinipilit ng sino man. Kaya nga, mga asik eh. Di ba, mga asik kung saan pupunta yung bini, tutumbo siya daw. Dahil di pinipilit ang salita ng Diyos. Ang unang mga asik ay ang Panginoon. Siya yung unang nangaral. Pagkatapos, yung mga ngaral. Mga unang mga ngaral ay ang mga apostol. Later on, yung mga ngaral. At ngayon din ang sino mang babaeng kapatid o babaeng lalaking kapatid na nagtuturo sa kanyang kaibigan, halimbawa sa kanyang trabaho, o isang kapatid na babae na nagbibigay ng mga babasahin, yun ay mga asik. Yung kinakalat natin ang binhi ng salita ng Diyos. So, kailangan natin ang mga asik. Dahil sa totoo lang, kakaunti ang mga asik. Kung kakaunti ang mga asik, kakaunti ang maasikan o may mga mapapakaralan ng salita ng Diyos. So, ang maasik ay sino man, Kristiyano, na pinapakaran ng salita ng Diyos. Kung may makakaral o hindi, hindi ka pa rin tawaging mga asik ng binhi ng salita ng Diyos. Kinakailangan tayong gumawa, maging masipag, gumawa tayong magkaisa, at hindi tayo nag-aaway. Walang kompetisyon sa kanan ng Diyos. Dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse 5. Ito po ang ating mababasa. Sinasabi rito dahil nagkaroon ng mga problema
sa lugar ng Corinto tungkol sa tamang pagtingin sa mga mangangaral. Ito ang ating mababasa. Ano nga si Apollos? Si Apollos isang mangangaral. Ano si Pablo? Siya rin isang mangangaral. Mga lingkod na sa pamagitan nila ay sumampalataya kayo. Ayos yung tinagda ng Panginoon sa bawat isa. Ako nagtanim, si Apollos ang nagdinig, ngunit ang Diyos ang nagpalago. Hindi ang mga ngaral ang magliligtas, kundi ang Diyos. Sa ikawalo, ngayon ang nagtatanim, ang nagdidilig ay isa. At ang bawat isa tatanggap ng kanyang lupa ayon sa kanyang paggawa. Sapagkat kami magkamanagawa ng Diyos, kayo bukit ng Diyos, ang gusali ng Diyos. So pare-pareho tayo. Kahit natin naglilingkod sa pare-pareho Diyos, kay isang Diyos lamang. So kailangan tayong gumawa, maging masipag, at maging mga para baga naglalaban sa isa't isa, para maging effective ang ating pangangaral. Kailangan tayo magkaroon tayo ng pasensya. Mahirap ipang-aral ang Ebanghelyo sa sino mang tao. Mahirap palitan ang paniniwala ng isang tao. So kailangan tayo maging matyaga. Katulad po ni Elijah. So James chapter 5 verse 17. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly, sa seryoso na nalangin, that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. So, nanalangin siya, hinintay niya na sagutin ng Diyos ang kanyang panalangin. So, kinakailangan tayo maging matyaga. Pero ang pangunahing kahalagahan ng parable na ito ay ang lupa. Yung lupa. Ito yung main focus ng parable. Yung lupa. Ang lupa, mga kapatid, ay yung uri ng tao. Yung uri ng kaisipan ng tao sa kanyang pakikinig sa salita ng Diyos. Ang lupa ay yung iba't ibang uri ng tagapakinig. Yung nahulog sa daan, anong klaseng kaisipan nyo? Ito yung mga taong may matigas na puso na hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Kahit ipangaral natin sa Kanya yung salita ng Diyos, hindi siya maniniwala. Hindi niya binibigyan ng halaga. May mga tao na inisip nila, alam ko na yan, kanina. Hindi ko na kailangan makinig sa inyo ngayon. O kaya, ito yung mga tao na napatigas ng puso dahil sa kanilang maling paniniwala. Tayong sa Pilipinas, ay may ganong problema. Lahat, majority ng mga tao, pinanganak na Katoliko. Lumaki silang Katoliko. So sila ay meron ng paniniwalang ganon. Pag pinangalan ng Ebanghelyo, hindi na tatanggapin. Ito yung sinasabing saradong kaisipan. Pero pag ganon lang yung attitude, hindi ka maliligtas. Siyempre, sarado yung kaisipan. Yung iba naman, natatakot sila. Na kapag nakinig sila sa salita ng Diyos, malalaman na sila yung mali. At kinakailangan nila magbago. Ito yung higit na totoo sa mga tao may bisyo. Halimbawa, lasenggo siya. Malalaman niya pagka nakinig sa salita ng Diyos, malalaman niya kasalanan maglasing. Pero sabi niya, hindi ako mabubuhay na walang alak. Hindi sa maniniwala. At yung iba, pwede silang makinig sa'yo, pero hindi na binibigyan ng halaga. Ako, bilang isang maaraw, mula from 1981, ilang taon na yun, hanggang ngayon, ito yung taong tatagapin sa bahay niya, mag-uusap kayo, makikinig sa pangaraw, hanggang doon lang. Pag sinabi niya, pabalik ka, tatawagin na lang kita kung kailan kayo babalik, hindi na tatawag yun. Sabi, hindi sila interesado. So, yung matigas ang puso. Walang pag-asang maligtas yan. Yung pangalawang tagapakinig, yung nahulog sa batuhan. Ito yung naging mga Kristiyano. Dahil tinanggap nila yung salita. Kaya lang mababaw ang kailang pananampalataya. Hindi umugat. Hindi lumaki kailang pananampalataya. Mababaw lang siya. Mababaw lang, hindi malalim. Kung babasahin natin,
itong mga uri ng tagapagdinig nito, tinanggap naman nila kaagad ang salita ng Diyos. Pero madali rin silang umalis. Kasi mababaw lang kailang pananampalataya. Wala silang ugat. Pagka ang mahalaga sa halaman ay yung ugat. Kung alam niyo kasaysayan ng patsin at saka yung yung tartar. Matsi ba yun? Hindi, matsi yata. Basta dalawang hayop. Nakakita sila ng saging. So, yung matsing, gusto niyang lukuhin yung kausap niya eh. Ang sabi ng matsing, sa akin may dahon ganyan. Pero yung kausap niya, na isang uri ng hayop, pinili niya yung bahagi ng saging na may ugat. So, tinanim nila. Yung nakuha ng matsing, namatay. Yung nakuha ng kausap niya, tumubo at nagbunga. Mahalaga yung ugat, dahil yun ang pagkagalingan ng buhay ng halaman. Kung wala siya ugat, hindi siya tutubo. Kung mababaw yung ugat ng halaman, hindi rin siya tutubo ng matagal. Mamamatay siya. O hindi siya lalaki mabuti, magbubunga. So dahil mababaw sila, ang mga unang Kristiyano na ito, sila'y tapat pag walang problema. Pero pag nagkaroon ng suliranin, nagkaroon ng pagsubok sa ilang pananampalataya, ayaw nilang dumanas ng kahirapan. So, aalis sila sa pananampalataya. Nanay, may mga trabaho hindi maganda. Tapos, kasalanan yung trabaho niya. Siyempre, Kristiyano siya. Sabi mo, iwanan mo yung trabaho mo, kasalanan niya. Dito ako nabubuhay, kaya. So, hindi na sasasamba. Mababaw yung kanyang paniniwala. Mababaw ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat, di ba? So ito yung mga mababaw ang pananampalataya. Hindi sila lumago. Ito yung matagal na sa pananampalataya. Na dapat siya na sila pagtuturo na. Pero kailangan pa siyang ulit-uliting tuturuan ng mga bagay na dapat alam na nila. Kung ikay nasa eskwela, kayo nagtuturo, ito yung uri ng mga estudyante na paulit-ulit mo tinuturo, hindi pa rin na maintindihan. So dito sa Hebrews chapter 5, verse 12. Subalit, sapagkat bangaman sa panahong ito, in other words, sa katagalan na kanya ng pagiging Kristiyano niya, na dapat na kayo mga guro na kailangan muling may magturo sa inyo ng unang simula ng ng Diyos. Kayo nangangailangan ng katas, di ng pagkain matigas. So, hindi sila lumago sa pananampalataya. So, kaya nawawala sila. Pangatlo, yun ang hulog. Yung kababawan nila, yung panimalag po natin ito. Yung kababawan na kailang pananampalataya, hindi dahil sa kababawan na kailang kaalaman. Isipin naman nyo, tuwing linggo, nakinig tayo sa salita ng Diyos. So, hindi naman masasabi wala kang alam sa salita ng Diyos. Although kung isang bahagi yun. Dahil sa katamaran natin magbasa ng Biblia. Pero yung kababawan ng ating conviction at commitment, hindi malalim yun. So kahit na naniniwala, mababaw lang. So pagdating ng pagsubok, nawawala sila mga kapatid. Kaya, ipinalangin ng Apostle Paul na si Kristo naway manahan sa ating mga pusuhan niya. Itong si Kristo, hindi si Kristo na ating Panginoon. Yung kanyang aral, may pinangalan ng Panginoon. Ito isang uri ng talinhaga, tinatawag metonymy. Bagat si Kristo binanggit ang kahulugan ng salita ng ating Panginoon. Para tayo po ay umugat at maging matibay sa pagmamahal kanya. Kailangan manahan sa atin ang ating Panginoon. Kung hindi, yun nga mababaw. Sa Efeso, chapter 4, verse 16, ano po? Na sa kanya ang buong katawan na nakalapat na mabuti sa ating Panginoon at nagkakaisa sa pamamagitan ng bawat litit ay sa paggawa sa sukat ng bawat bahagi ay nagpapalaki sa katawan tungo sa ikatitibay na sarili sa pag-ibig. Kaya sinasabi ko ito at pinatutuhanan sa Panginoon na kayo hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad na maintin sa kawalang saysay ng kailang mga pag-iisip, kanya. Mga Kristiyano na ito. Pero ganun pa rin ang kailang kaispan. Nagdilim ang kailang mapangunawa,
palibasa na hiwalay sa buhay ng Diyos, dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, sila naging manhid at pinigay kanilang sarili sa kahalan, sakit sa paggawa ng bawat uri ng karamihan. Ganyan. So yung pangatlo, yun nahulog sa tinikan. Ito yung crowded heart. Marami kang masyadong iniisip. Marami kang masyadong ginagawa. Nawawala yung ng panahon sa Panginoon. So, tingnan niyo yung Ebanghelyo. Doon sa sinabi ni Mark, ano itong mga tinig na ito? Ito yung ating warning. Sa kalibutan na ito, yung tungkol sa kayamanan, etc., etc. Sa katayaan ng kasalanan. Yan sila sabi. Yung words of this age, kung isa, sobrang napopolitiko pa. Huwag natin isipin nyo. Wala tayong control doon. O kaya yung karayaan ng kayamanan, dinadaya tayo ng kayamanan. Walang masama sa kayamanan. Pero kung yun ang ginagawa mo, kalimutan mo salita ng Diyos, yun ang nagiging tinig. O kaya yung ating pagnanasa ibang mga bagay, na nawawala tayo ng panahon para sa Diyos. Kumisa itong ibang mga bagay na ito, hindi naman masama sa kanilang sarili. Trabaho, pamilya. At kumisa tayo involved sa mabuting mga bagay. Pero pagka nawawala ang ating panahon, pati enerhiya, masyado natin nilalagay sa mga bagay na yun. Kakaunti ang natitira sa Panginoon. Yun ang tinig. Yun ang nagiging dahilan kung minsan na ikaw rin ay mawawala sa pananampalataya. In other words, i-balance mo natin yan. Kailangan tayo magtrabaho, so bigyan natin ng panahon. Kailangan tayo magkaroon kaibigan, bigyan natin ng panahon. Sa panahon sa pamilya, sa trabaho. Huwag natin kalimutan ng Panginoon. Dahil in the final analysis, siya ang pinakamahalaga. And finally, sa mabuting lupa. Ito yung nakinig. Inunawa niya ang salita ng Diyos. At sinagbunga. So sa Matthew 13 verse 23, he who hears the word and understands it. Siya nakinig at inunawa niya. Kailangan natin unawain ang kalooban ng Diyos. Dito sa Efeso chapter 5, verse 17 o verse 18, ano po? Ito yung utos sa atin eh. Usahin natin. Utos sa atin ito eh. Kailangan natin gawin. Kaya, verse 17, kaya huwag kayo maging mahangal, kundi unawaan niya kung anong kalooban ng Panginoon. So, hindi mga tao hindi halal. Inuunawa nila ang salita ng Diyos. Sa Mark chapter 4, verse 20, those who hear the word and accept it, yung pinakinggan nilang salita at pinaniwalaan nila. At sa Luke chapter 8, verse 18, having heard the word with a noble and good heart, keep it and bear fruit with patience. So sila nagbubunga dahil sa kailang paniniwala. Sa 1 Corinthians 15, verse 58, ito sinasabi sa atin ni Apostle Paul. At magandang, ito isa sa paboritong talata. Kaya mga kapatid ko, minamahal, kayo maging matatag. Sabihin, kahit ano mangyari, kay Cristiano, hindi ka alis doon, hindi makilos, kanya. Na laging sagala sa gawa ng Panginoon, yaman nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Ito yung nahulog sa buting lupa. Ito yung mga Kristiyano, tapat. Awfully tayo. Hindi yung mababaw lang ang paniniwala o hating kaisipan. Hindi ito nakatuon sa ating Panginoon. So ito yung mabuting lupa. Sana ganun tayo mga kapatid. Tingnan natin, hindi pare-pareho yung kailang bunga. Number one, dahil din yung pare-pareho binigay sa atin ng Panginoon. Maalala natin yung parable of the talents. May binigay na 5, 2 at 1. Ba't gano'n? Ang sabi ng Panginoon, ayon sa inyong kakayahan. So kung binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, yun ang ating kakayahan. Kailangan gamitin natin yun. Para sa paglilikod natin sa Panginoon, at tayo magbunga. Dahil kung hindi tayo nagbubunga,
hindi tayo tunay na alagad. Basahin natin sa John chapter 15 verse 5. At lundag tayo sa verse 8. I am the vine. Ito po yung tumutungo sa grapevine. Ano po? You are the branches, tayo yung sanga. He who abides in me, nananatili sa akin, and I in him, at ay nananatili sa kanya, bears much fruit. So, nagbubunga ng marami. For without me, you can do nothing. Kung wala kayong magagawa. Pag tayo nagbunga, nilalahati natin ng Ama. By this, my Father is glorified, that you bear much fruit. So you'll be my disciples. So ito rin ang agad ng Panginoon, sino nagbubunga? Nagbubunga sa kaalaman, pagkaunawa, sa kailang pananampalataya, at sa iba. Yun ang inaasahan sa atin ng Panginoon. O yun ang pasya na po natin ito na po. Punta tayo sa ating konklusyon. Ibig sabihin, anong klaseng lupa tayo? Anong klaseng lupa tayo? Anong klaseng tagapaginig tayo kanya? Kung anong klaseng tagapaginig tayo, yun yung uri ng lupa natin. Anong klaseng lupa tayo? Anong klaseng tagapakinig tayo? Ito yung parable of the sower. Marami tayong mababasang tapat na mga tao sa bawat tipan. Pero yung parable, ang layunin niya, ay ito'y gawin natin sa ating sarili. So, ang katanungan, anong klaseng lupa tayo? Tayo ba'y nakikinig, pasok dito, labas doon? O tayo nakinig, papasok dito, papasok sa ating kaisipan, munawain natin, at gagawin natin. So, yun ang katanungan na dapat ating itanong. Pag tayo nakikinig sa salita ng Diyos, anong klaseng lupa ako? Anong klaseng tagapakinig ako kayo? So, ito po ang ating mensahe po sa gabing ito. Pasalamat po tayo sa Diyos sa kanyang salita na binigay sa atin.